Okay, so good morning pero mag-aalas 12 na. Ngayon ay May 28. Yan, tama, May 28. So yan, kung mapansin nyo, ongoing testing ako. So, ito, inaasahan ko talaga may mga leak. Pero yung leak lang naman niya is dito, may konting tulo. Tsaka dito sa mga connection. Yan. Dito, dito. Yan, may konti rin doon. Pero mostly dito kung saan tumutulo yung tubig. So tulad ng naging idea ko, magkakaroon tayo ng isang return kung saan magpo-focus lang siya sa pagbubbles. Ayan. Tapos yung the rest is dun na papasok dun sa mga styron, ay dun sa channels natin. Channels yata term nila dito. So ito, nilagyan ko kasi ng pangalawa pang, ano tawag dito? Epoxy. Diba kahapon? Hindi pa masyado maayos yung pagkakat natin. So kunin ko lang. Ayan. So kinat na natin siya gamit ang ating soldering iron, tapos nilagay natin ng butas. Ayan, diyan sa butas na yan papasok yung yung mga hose. So hindi ko pa siya tinetest, mamaya siguro mga hapon itetest ko for leak. Kung magkakaroon ng leak dito, pero kailangan ma-prepare ko na rin yung magiging return. Yun yung pinaka main return nila. Kasi yung itong mini return nito, itong pang bubbles lang natin. So mapansin nyo, malakas naman siya. Nabanggit ko na rin sa inyo yan. Aqua 3000 yata to. Yan. So kahit pa paano, hindi na tayo masyadong mga problema sa aeration. Siguro, kasi first time ko pa naman to gagawin. So sige, ipakita ko lang sa inyo yung pinaka-itsura nito kahit hindi pa masyadong tayo. So ayan. So kahapon nilagyan lang natin styro, tapos medyo kinat natin para kumorte ba. So and hopefully walang maging leak. So mapupuno yan hanggang sa level na ito, kung ano man tong level na to, tapos magde-drain na siya. So medyo may level ng tubig dito, kaya nga tinawag natin siyang DFT, which is deep flow technique. Hindi ko sure kung tataasan ko pa, pero ngayon hindi ko muna siya tataasan. So hopefully gumana siya ng maayos, pero ite-testing pa na natin. Ayun, nakita niyo may mga leak. So iniwasan ko lang yung leak na tumama dun sa bakal, kasi pag tumama siya dun sa bakal, magkakaroon ng erosion. So ayusin ko pa. And wala pa akong nilalagay dyan na cement. Neltex, yung parang pang PVC cement. Kaya may mga leak. Nasa testing phase pa naman tayo ngayon. So, pagbibigyan ko pa yung mga konting leak na yan. So, mapansin nyo nga ito hindi pa diretsong tubo yan. May coupler pa tayo dito. Although sa coupling, wala namang leak. Dito may konting leak. Tapos, yan, sa mga butas-butas. Pero baka gamitan natin ng Neltex. So, regarding sa extension, ito, yung extension ng nanay ko para sa washing. Ginamit ko muna temporarily. Yung palang isang kailangan kong gawin, makahanap ako ng isang extension. Kasi meron pa namang isang saksakan dito. Pero yung saksakan na yan, kailangan malagyan natin ng may timer. So, hindi ko lang sure kung maghapon ko siyang i-on or every hour. Yan. Pero pag every hour, hindi siguro natin siya iraran ng gabi, since malamig naman. Siguro alas 7 ng gabi off na siya up until morning. Then magraran na lang ulit siya ng alas 6 ng umaga. Tapos every hour siya magraran or magsa-cycle. Or pagdating ng mga 11 AM, pwede nating every 30 minutes na siya magsa-cycle para lumamig. So yung takip naman dyan, ang iniisip kong gawing takip is, nasa yung takip? Ito kasi yung pinagtaniman ko naman ng yung nandoon, mga mustasa, pechay, amaranth hindi ko ma-advise talaga na ilagay muna sa hydroponics, kasi nung naglinis ako nito, masyadong makapal talaga yung ugat. Depende, pwede nyo namang isubukan sa system nyo. Pero ito yung balak kong gamitin, kaso sobrang dami ng butas tingnan ko pa kung anong pwede. Pwede naman akong bumili. Magkano lang naman to? 88 yata to. Isang 2x4 siya. So mas malaki siya sa styro box natin. So pwede akong bumili.
para lang meron tayong magamit dito sa ating setup. Ayan, so malakas naman siya. So hindi naman ako mag-aalala. So yan. So mamayang hapon ililigtas ko naman siya papunta naman ng styro kasi inaantay pa nating matuyo yung tawag dito, epoxy. Yan. Actually medyo tuyo na siya pero gusto ko pa siya maging tuyo-tuyo. So hopefully walang maging leak. Gumana naman siya. Kasi pagtapos niyan, okay na. Titimplahan ko na lang to ng nutrient solution. Then go na yan. Ayusin ko na lang din yung magiging return. Tapos magkakaroon din tayo ng filter. May mga ano ko dyan tea bag, filter bags. So yun siguro muna gagamitin kong filter para lang sa mga alikabok-alikabok. So hopefully maging maayos. So tingnan natin, hindi ko sure kung matatapos ko to agad-agad. Pero susubukan natin matapos as much as possible. So far, yung lighters naman natin, halos 2 piraso nila yung natitira sa kabila. So ano yun? 6 yun, pero 2 box yung nagkaroon tayo ng problema. So 4 lang yun, halos ubos na. So may mga nabawas na rin ako dito. Pero ayan, ipang di-display na lang natin siguro yung kay Kuya Jojo. Goods naman, so for the past 3 days, naka 21 pieces naman siya. So average ang 7 per day. Okay naman. Pero syempre, gusto pa natin ng mas mabilis. Kasi nag-e-expand na tayo. Yun, medyo exciting yung part na yun. Hopefully, maayos. Pag sinipag ako, di ko sure kasi ito malamang gagamitin kong pang return eh. Then, tingnan ko kung ano mangyayari. Yun lang. So, thank you very much. Kini-week update ko lang kayo sa ginagawa natin ngayon. So, ito pala, alam ko hindi to plug and play na yun eh. So, pag saksak mo sa may power, mag-on na kaagad siya. Kaya, ensure nyo rin na may tubig na para hindi masira yung motor. Yun yung alam ko. Hindi ko pa na kalikot eh. Pero that's it. Thank you very much. See you next update mga tropa. Bye-bye.